So, anong nangyari? Paglabas niya ng office, kailan down na down siya, naranasan niyo na rin ba? Na minsan kung kailan down na down kayo, tsaka pa may mga dumarating na mga depressing moments, no? Kalain mo ba naman naglalakad siya na ano pa, nabunggo nung nag-skate at nabasag yung salamin niya. At hindi lang nabasag, talagang basag na basag no, napagtatapakan. At noon, sobrang down na siya. No? Talagang grabe, hindi na niya na-take. Dahil sunod-sunod yung mga problema, hindi na niya na-take. At nung hindi na niya ma-take, doon niya naalala ang Panginoon. At nung naalala niya ang Panginoon, he prayed. No? Yung faith niya, ibinalik niya sa Panginoon, nag-trust siya kay God. And napakalaki po ng nagagawa ng faith. Kasi kinabukasan, pinakita, same situation, same routine ng buhay niya, pero ano po ang naiba? Yung kanyang attitude. Hello? Nakita niya masaya siya. At nung nakita niya yung pangalawang umaga, ala na, naghugas na lang siya ng kamay. Bakit? Wala na siyang kakainin eh. Hindi siya kumain, pero masaya siya. Nung araw na yun kasi nakapag-pray siya. Naibigay niya yung pananampalataya niya sa Panginoon. At pagbukas niya ng pinto, ano yung nakita niya? May tuta na napakaganda na sumalubong sa kanya, nawawala yung tuta na yon. Sumalubong sa kanya, kaya ang ginawa niya, dahil nga masaya na siya, nag-trust na siya kay God, nakipaglaro na lang siya doon sa tuta, imbis na ilalahanin niya yung kanyang salamin, alalahanin niya yung mga problema, nakipaglaro siya sa tuta, nakita niya talagang tumbling-tumbling sila, ibig sabihin, yun po ang nagagawa ng pananampalataya, amen? Ito'y nagbibigay sa atin ng gala, ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa, na may mangyayaring magandang bagay, amen? At nung ginawa niya yun, nagpatumbling-tumbling siya, tapos talagang kinalimutan niya yung problema niya, binigay niya lahat kay Lord, noon naman dumating ang pagpapala. Bakit? Yung palang tuta na yun, na hawak-hawak niya, nakita niya may mga nakapost kung sino makakita nun, may malaking reward. At siyempre, dahil kailangan niya ng pera, dinala niya yung tuta doon sa bahay, at ang nangyari pa, hindi lang reward ang nakuha niya, na in love sa kanya yung girl na may-ari ng tuta. That's why, 2 years later, kinasal po sila. At nung nakita niyo yung huling-huli na pinakita, same scene, pero di ba pagbukas niya ng ref, ano nakita niya sa ref? Punong-puno yung ref. Tapos, may sing-sing na siya, at meron pa siyang magandang asawa. Wow! Sabihin mo sa katabi mo, wow! That's what faith can do. Yan ang nagagawa ng pananampalataya. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And before we go to our sermon, tayo muna po ay manalangin. Ama, maraming salamat po. Tunay nga na napakabuti mo sa aming buhay dahil binigyan mo po kami ng isang regalo na kailanman, Panginoon, ay hindi kayang nakawin sa amin ng kaaway. Isang regalo na kung saan, kapag ito'y aming natutunan at ginamit sa aming buhay, ay makukuha namin lahat ng mga plano mo, lahat ng magagandang plano mo sa aming buhay. Lord, we pray na sa umagang ito, matutunan namin na gamitin yung pananampalataya na binigay mo sa bawat isa sa amin. Upang, Panginoon, anuman po yung mga dinaraanan namin ngayon sa aming buhay ay malampasan po namin. Makaagpas kami, Panginoon, makaalpas kami sa anumang mga sitwasyon na hindi maganda sa buhay namin. Knowing that you have the best plans for us, O God. Na iyon sabi mo sa iyong salita, Jeremiah 29:11, for you know the plans that you have for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope in the future. Kaya sa umagang ito, hayaan mo, Ama, na ang lahat ng mga salita mo ito ay tunay na ma-deliver ng maayos sa tulong ng iyong banal na Espiritu. At i-open mo po ang aming mga spiritual eyes, ang aming spiritual ears, O God. Buksan mo ang aming mga puso upang makuha namin ang lahat ng nais mong makuha namin sa umagang ito. Salamat po at sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa pa pong palakpak sa Panginoon. Amen. Ganda po nung video, di ba? Kaya ang pamagat po na ating pag-uusapan ngayong umaga. Tadaan! Ayan. But faith has made it easy. Gaya po nung napanood natin kanina na video clip, ay ang daming pinagdaraanan nung tao na yon that time, no? Ang dami niyang mga problema, ang dami niyang mga concerns, pero po, dahil sa pananampalataya niya sa ating Panginoon, naging madali po ang lahat.
Amen. Sino po ang naniniwala sa atin na kaya naman talagang maging madali ang lahat kapag meron tayong pananampalataya? Kaya nga po binigay ng Panginoon sa atin yung faith. Kaya nga gusto ni Lord gamitin natin yung faith natin. Kasi ang faith ang magpapadali sa lahat ng sitwasyon natin sa ating buhay. Amen? Kung alam lang natin gamitin yung ating pananampalataya, hindi po natin kailangan maghilahod sa buhay na ito. Hindi po natin kailangan na magmakaawa sa Panginoon na parang isang pulubi para sa pagpapala. Because mamaya mapapag-aralan natin na sa pamamagitan ng faith ay kaya po natin makuha lahat ng nais ng Panginoon na ibigay sa buhay natin. Amen po ba? At iyon po ay nakabase sa lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sino po ang nandito last Sunday? Taas ang kamay. Sino po naintindihan niyo yung tinuro ni Pastor Miguel? Last Sunday? Di po ba napakaganda na wala na po tayo dun sa Old Covenant? No, na tayong lahat ngayon ay nandito na sa New Covenant in Christ. Na doon sa, sabi niya doon sa dating covenant, ang ating tipan, ang tipan ng tao ay sa Diyos at sa tao. That's why, kapag ang tao ay nagkasala, ay talagang hindi po makalapit sa Panginoon. No, pero dahil po sa ang Panginoon ay gustong-gusto niya tayong pagpalain, gustong-gusto niya tayong maabot, hindi niya hinayaan na ganon. Gusto niya gusto niya tayong makausap anytime, anywhere, ay makakausap niya tayo at walang hahadlang na kasalanan. That's why, nung New Covenant ay binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At ngayon, sa Panginoong Jesus na ang covenant natin sa Ama. Kaya nga, kapag tumingin ang Panginoong Jesus sa atin, ang Ama sa atin, sino ang nakikita niya? Ang Panginoong Jesus. Kaya nga po, kahit na ano pa tayo, sino pa tayo, ano man yung nagawa nating kasalanan, we have the right and we have the privilege to be blessed. Amen? Not because we are good, not because of our works, but because of what Jesus has done at the cross. Amen po ba? So, umagang ito, sino ang naniniwala na lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus hanggang ngayon po ay may bisa pa at kaya nating maangkin sa ating buhay? Magsabi ng Amen! Amen! Yung pong power ng cross, dapat po lagi nating inaalala. Sa totoo lang po ako, hindi pala ako nakakahanap ng pero gusto ko talaga magkaroon ng kwintas na cross. I want to be reminded every day na once in His life, noong Panginoong Jesus ay nagsakatawang tao at binigay niya ang kanyang buong buhay para lang sa akin. No, at yung pagbibigay niya ng buhay na yun 2,000 years ago, hanggang ngayon, yun ay may bisa sa buhay ko. At kapag yun ay kinilala ko, yun ay mangyayari sa aking buhay. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa krus, tapos na! It is finished! Amen? Lahat ng mga ginawa sa inyo ng kaaway, di ba? Sino dito nag-encounter na? BGR. Di ba? Ang sarap sa encounter. Ang sabi doon, ano sabi ni Jesus? Akin na! Lahat ng kasalanan niyo! Eto! Ano po yung binabalik sa atin? Kapatawaran! Ang kinin nyo yan! Amen? Sabi ni Lord sa krus, akin na lahat ng iyong sakit! Akin na lahat ng iyong karamdaman! Eto, tanggapin mo ang kagalingan! Kanino po yan? Atin yun! Sayang naman yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus kung hindi natin mararanasan, hindi natin i-apply lahat ng mga ginawa niya doon para po sa atin. At sabi ng Panginoon, akin na lahat ng inyong kahirapan. Ano po yung binabalik ng Panginoon? Ito ang kayamanan. Ito ang kaginhawaan. Para kanino yan? Atin yun. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sa'yo yun. Ang tanong, bakit atin pala yun eh? Ang tanong, bakit hindi natin yun nakukuha? Ha? Bakit di natin nakukuha? Ano ang susi para makuha natin lahat ng pagpapala na meron ng Diyos sa atin? 5-letter word. Ano po yun? Faith. Sabihin po natin sabay-sabay. Faith. Faith. Ganito po. Faith. Dapat po may TH kasi po, pag sinabi yung faith, iba naman po yun. No? Ibang F-A-T-E naman yun. Pag po faith, may TH sa huli. Sabi nga ni Pastor Amante, faith. Again, sabihin natin, faith! Pananampalataya. No, yan po yung napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Buksan po natin ang ating Biblia, Hebrews 10:30.
5 to 36, bilisan po natin. Hebrews 10, 35 to 36, ang sabi po sa The Living Bible, ang ganda po, kaya gusto ko basahin sa English. Sabi sa The Living Bible, do not let this happy trust in the Lord die away, no matter what happens. Remember your reward. Wow! You need to keep on patiently doing God's will if you want Him to do for you all that He has promised. Pakibasa nga po sa Tagalog. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang ipinangako niya. Ayun po. Ang sabi po dito, do not, sa English, do not let this happy trust. Kaya ko po nagustuhan yung version na yan. Gusto ko po yung word na happy. Kasi po sa totoo lang, ay yun po talaga yung basis, no? Kapag ka isang Kristiyano ay mayroong pananampalataya. Alam niyo po kung ano yung bunga ng pananampalataya? Kagalakan. Kapag ang isang Kristiyano ay puno ng pananampalataya, I tell you, yung Kristiyano na yan, passionate yan. Hello? Kapag ang isang Kristiyano puno ng pananampalataya, I tell you, nakangiti yan. Tumatawa pa yan. Sa kabila ng problema, hindi mo yan makahalata. Hello? Kapag ang isang Kristiyano puno ng pananampalataya, masigla yan, kapatid. Kahit mainit, hindi yan lulugo-lugo. Hello? May kausap po ba ako? Kapag ang isang Kristiyano puno ng pananampalataya, pwede mo nang makita sa mukha. Kaya tingnan mo ulit katabi mo. Sabi mo, ingat yung mukha natin. Okay? Kasi po, sa totoo lang, yun po talaga yun. Sino dito nakaranas one time in your life na super lakas ng faith nyo, taas ang kamay? Yung talagang puspos kayo, super talagang, yung bang kahit feeling nyo yung pangkarayat pwede nyong dalhin dito. Taas pang kamay. Taas po, lahat tayo, I believe, lahat tayo na nasa yan. Tanong ko sa inyo, ano itsura nyo ng mga time na yun? Nakasimangot ba kayo? Lulugo-lugo ba kayo? Ano po? Ay, para kayong yung patalasta sa yung gumaganon. Ano ba yun? Dulcolax ba yun? Di ba? Yung gumaganon. Di po ba? Di po ba para kang high na high, no? Mahuhuli ka ni Duterte. High na high ka, di ba? Para kang may mga bumabati sa'yo. Parang, wow, hindi mo napapansin kasi focus na focus ka dun sa faith mo. Di po ba? Parang feeling mo, grabe, nag-aalab dito sa loob. At kahit pag-uwi mo ng bahay, walang isasayang. Nakangiti ka pa. Wala ba nasayang ka? Okay lang yan. Hallelujah. Di po ba? Hello? Nakaka-relate po ba kayo? Pero napansin nyo rin po ba na kapag unti-unti, ay nadadaya tayo ng kaaway at natitingin tayo sa mga gawa ng kaaway. Natitingin tayo sa mga things of this world. At unti-unti nawawala yung faith natin kay Lord. Napapansin nyo rin po ba na unti-unti nanlalata tayo? Hello? Na dati, alas 10 ang gawain ng second service, alas 9, nandito ka na! At minsan niya, kung walang sundo, ay maglalakad ako, makarating lang sa church. At habang naglalakad ka, nagwo-worship ka, umaalab ang puso mo. Pero ngayon, may sundo na, andyan na si Carlo Lopez. Sabihin mo, mamaya na lang, susunod na lang, hindi pa nakanda, hindi pa ako naliligo. Alas 10, di ka pa naliligo. No, ano mo na lang, hatakin ka na lang namin papunta dito dahil hindi mo na kayang makapunta. Latang-lata ka na, bakit? Kasi po, unti-unti nagda-die down na ang masaya mong dating pagtitiwala sa Diyos. Hello? Kaya nga ang bilin sa atin ng Hebrews, do not let this happy trust in the Lord die away. Huwag nating hayaan na yung masaya nating pagtitiwala sa Diyos ay makuha ng kaaway at mamatay. Hello? Kapatid, kung may babantayan ka sa buhay Kristiyano mo, yung pananampalataya mo sa Diyos. Huwag nating hayaang ito ay mamatay. Huwag nating hayaang ito ay makuha ng kaaway. Dahil, once na nakuha ng kaaway yan na ang pag-umpisa ng pagbagsak ng iyong buhay Kristiyano. Yan na ang umpisa
na hindi mo na makukuha ang lahat ng pangako ng Diyos sa iyong buhay. Yan ang umpisa na baka at the end, mismo ang Panginoon, hindi mo na alam kung totoo ba siya. No? Ikaw mismo nagtatanong, totoo nga ba ang Diyos? At maya-maya makuulat ka na lang, makikita na namin ikaw, nandun ka na sa ADD, no? Buti pa dito sa ADD, may mga libreng lumpia, may libreng, di ba? Buti pa dito, may pamasahe, kahit na iba na ang iyong buhay. Bakit? Kasi inalaw natin na mag-die down yung ating happy trust in God. Sa umagang ito, sino po sa inyo ayaw niyong mawala yung happy trust niyo kay Lord? Alam niyo po ang ganda nung adjective na happy trust eh. Kung paano din-describe yung trust, it should be happy. Kasi kapag meron kang inaasahan, dapat masaya ka. Hello! Kapag pinangakuan ka, masaya ka. Sino dito pinangakuan tas nalungkot? Bawa sabihin ko, oh, Jalyn, mamaya pagkatapos ng service, iti-treat kita sa sa bonchon. Sabi niya rin, kainis naman, iti-treat ako sa bonchon. Tapos parang, yung buong service, malungkot si Jalyn kasi iisip niya, iti-treat ko siya sa bonchon. Hindi! Masaya siya, di po ba? Kahit na siguro sa isip niya, totoo kaya o hindi, pero kahit totoo o hindi, pero dahil umaasa siya, siya ay masaya. Alam niyo po, ang taong may inaasahan, masaya. Kaya nga kapag nawawala na yung pag-asa natin, unti-unti na tayong lumulungkot. Ngayon, tanong ko sa inyo, sino may inaasahan kay Lord ngayong umaga? Dapat po lagi tayo may inaasahan kay Lord. Kasi po, once na nawala yung pag-asa natin, dyan na po unti-unti tayo nawawala ng ngiti sa ating mga labi. Kaya sa umagang ito, kung sino yung ngiti-ngiti, ako matindi inaasahan niya kay Lord. Sabi po, remember your reward! Wow! Remember your reward! Sino naniniwala may reward ka kay Lord? Amen! Alam nyo kapag ka nalaman mong may reward ka, sa totoo lang ang tao, ang babaw ng kaligayahan. Kahit konting reward lang, di po ba? Talagang pagsusumikapan mo, basta reward eh. Iba yung reward eh. Kaya nga minsan nakakatawa kahit yung mga rewards plus ba yun? Minsan, yung sabi mo, yung mga 10 visits, yung mga reward privilege card. Pagka po naka 10 visit kayo dito, may libre po kayong, wallet, no? Ang liit lang ng wallet, kung tutusin, pwede mo naman yung bilhin. Pero alam nyo, yung nagiging nun sa tao, yung tawag doon, yung, yung term, yung nagiging, yung dun sa tao, nagpapasigla. Motivation. Thank you. Yung nagmo-motivate sa tao kung para yun ay makumpleto, yung reward. Na kung tutuusin, pwede naman niya bilhin nyo. Kaya ang gagawin niya, punta dun sa store. Kahit na minsan yung budget niya, punta. Bakit? Gusto niyang makuha yung reward. Kasi pag nakuha mo yung reward, iba yung pakiramdam. Hello! So umagang ito, I tell you, bawat isa sa atin, may reward na nakalaan sa atin ng Panginoon. Huwag tayong papayag na hindi natin yun makukuha. Sino sa inyo gusto nyo makuha yung reward nyo? Yes. Dito pa lang sa lupa, ibibigay na yun ni Lord. Iba pa yun sa langit? Yes. Hello! Yes. Yun po ang good news. Kasi minsan tayo mga Kristiyano, may kaisipan tayo na parang gusto natin puro panglangit na agad no? Na parang, hindi bali. Talagang kailangan mahirap tayo dito sa lupa. Kasi sa langit, doon tayo babawi. Hello, ang sabi po ng panalangin ng Panginoong Jesus, let your will be done on earth as it is in heaven. Tanong, kalooban ba ng Diyos na tayo guminhawa? Maginhawa ba sa langit? Kaya kailangan maginhawa rin sa lupa. Amen? Kaya kung ano yung reward sa langit, dito pa lang sa lupa, I believe with all my heart na kaya na yung ibigay sa atin at iparanas ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, meron ng earnest money. May paumpisa na, may deposit na si Lord. Amen! Kaya po, yun yung tatandaan natin para sumigla tayo sa paglilingkod kay Lord. Meron tayong reward. At sabi sa 36, you need to keep on patiently doing God's will. Dito tayo magkakaroon ng pagkakaiba-iba. Kanina po doon sa pinalabas nating video, kaya nagustuhan ko yung video na yon. Kasi yung buong video ay sakto po sa verse na to. Kasi po may hinihintay yung tao, gusto niya pagpalain siya, pero
Gusto niyang pagpalain siya, pero pagdating niya ng opisina, ano yung ginawa niya? Hindi siya nagtrabaho ng maayos. Hello? Dumating na po ba sa atin yung time na dahil wala pa ang blessing, dahil wala pa yung pagtugon ng Panginoon, tinatamad na tayong gumawa para sa Kanya? Kapag po ba pag po ba nababalang ang sagot ng Diyos sa ating dalangin, karapatan po ba natin yun, o lisensya po ba natin yun para tayo ay tamarin sa pagsunod sa ating Panginoon? Lisensya po ba natin ang nababalang na pagsagot ng Panginoon para tayo po ay hindi gumawa ng mga bagay ayon sa Kanyang kalooban? Halimbawa, tinawag ka ng Panginoon na magturo sa cell group. Noong una, active na active ka kasi may inaasahan ka sa Panginoon. Grabe talaga, kahit nakabike, no? Tindi ng sikat ng araw, kaya si Hodang, magkaroon ka ng mga patsi-patsi sa mukha, sige lang. Pero teka lang, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, wala pa rin yung tugon sa panalangin mo. Dahilan ba yung para sa susunod, hindi ka napupunta? Ang daming nag-aantay sa iyong kaluluwa, sabi mo, bahala na kayo may pinagdadaanan ako Yan, di ba? Diyan tayo ganyan tayo lagi Inaasahan tayo ng Panginoon sa bagay na yon, hindi tayo sisipot dahil sasabihin mo, Lord, may pinagdadaanan ako Alam mo na yun. Diba? Lord, naintindihan mo na kung tamad ako ngayon kasi ayaw mo pang ibigay yung gusto ko Sa tingin po ba natin, sa pamamagitan ng paggawa natin ng ganon, bibilis ba ang pagdating ng pagpapala ni Lord? O lalong mababalang? Lalong mababalang. Kasi po, ang sabi ng Biblia, habang hinihintay natin ang tugon ng Panginoon sa ating mga panalangin, you need to keep on patiently doing the will of God. Dapat habang hinihintay natin yung mga hinihingi natin sa Panginoon, ang focus natin ay nandun sa pagsunod sa Kanya. Kung ano ang dapat natin gawin at hindi kung ano yung dapat na mapunta sa atin. Hello? Kapag po naiba yung focus natin, na-focus tayo sa pagsunod sa kalooban ni Lord, magugulat ka, doon naman dumarating lahat ng iyong hinihiling sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto ni Lord yung focus mo maiba. Mas concerned si Lord kung saan nandoon ang focus mo. Kapag ikaw ay atat na atat sa blessing mo, nakikita ni Lord, mali na ang focus ng anak ko na to. Ang focus niya hindi na ako, yun ang blessing. Kaya ang gagawin ni Lord, i-delay ng konti. Bakit? Kasi pagka na-delay, doon ka lang tatawag ng gusto kay Lord. Hello? Kaya ng lalaki. Nung wala nang magawa, no? Wala na Wala na rin salamin. Wala na. Nandun na sa edge. Sabi nga, the edge. Nung nandun niya sa edge, nung niya naalala ang Panginoon. At gano'n naman si Lord Napakalambing, napakabait, napakabuti, napaka-patient. Na kahit ginagano natin siya, sa sandali lang naman na maalala mo siya at ibalik mo muli yung pagtitiwala mo sa Kanya, I tell you, may gagawin ng Diyos. Amen! Yun lang ang gusto ni Lord. Mabalik yung tiwala mo sa Kanya. Mabalik yung focus mo sa Kanya. Ang sabi ng Bible, turn your eyes upon Jesus, the author and the finisher of your faith. Napakaganda, may isang song sabi doon, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim. Kapag daw po sa Panginoong Jesus nakafocus ang ating paningin, yung mga bagay sa paligid natin lumalabo. Tama po ba yun? Bakit? Kasi ang namamagnify ang kapangyarihan ni Lord. Ang Panginoon ang natataas. And I tell you, kapag ang Panginoon ang nataas sa buhay mo, magmamanifest din siya sa buhay mo. Hello? We have to magnify Him before we manifest His works in our lives. Before He manifests His works in our lives. Kailangan palakihin muna natin siya ng palakihin sa buhay natin bago natin makita yung Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kaya minsan hindi natin nakikita o nararamdaman ng kapangyarihan ng Lord. Bakit po? Kasi iba yung namamagnify natin. Hello? Kung ano yung pinapalaki mo, yun ang nangyayari sa buhay mo. Pagising mo ng umaga, nakita mo, wala kang isasaing, wala kang tapos sinabi mo pa, nakita mo na, sinabi mo pa. Ano ba naman buhay to? Yan.
ganito na naman, wala na naman. O, tutuwa ang demonyo. No? Kasi nakita mo na, diniklara mo pa. Kaya na-establish tuloy. Wala talaga. In-establish mo na. No? O, talagang ganito na. Mahirap talaga. No? So, kaganyan mo, kasasabi mo, na-establish yung katotohanan. At hindi natin nakukuha yung pagpapala ng Panginoon. One time, meron po akong pinost sa Facebook. Nabasa ko sa Twitter, ang ganda. Sabi doon, adversity did not come to stay. Adversity did not come to stay. So keep on prophesying God's promises over your life and you will have what you say. Hello? Adversity did not come to stay. Keep on prophesying God's promises over your life and you will have what you say. Biblical po yun. Numbers 14:28. Ano pang sabi sa Numbers 14:28? Wala po dyan. Pakibasa nga po para tayo ay maliwanagan. Numbers 14:28. Ano pang sabi doon? Makinig po tayo. Mga bilang 14:28. Sige po, makinig tayo. Kaya sabihin mo ito sa kanila, ako ang Panginoon na buhay, ay sumusumpa na gagawin ko sa inyo ang inyong hinihiling. Wow! Sa ibang translation po, sabi doon, ako ang Panginoon Diyos at nagsasabi sa inyo na gagawin ko anumang marinig ko na inyong sinasabi. Wow! Ano man daw marinig ni Lord na sabihin mo, gagawin niya sa iyo. Hello! Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mag-ingat ka sa lahat ng iyong sinasabi. Kasi kapag you keep on declaring negative things, yan ang nangyayari sa buhay mo. Pero kapag diniklara mo lagi ang mga pangako ni Lord, yan ang mangyayari sa iyong buhay. Amen! May nararamdaman ka na pumunta ka dito, hindi mo pinasin, sinabi mo, I declare I am healed in the name of Jesus. At makita mo maya-maya mangyayari. Hello! Totoo po, because while I am doing this sermon, hindi po maganda ang aking pakiramdam. Dahil sunod-sunod po yung mga lakad, pagod, no po, tapos mga puyat. Pero dahil faith ito, sabi ko, Lord, ako mismo, kailangan maranasan ko to. Nahihilo ko, hindi ko maintindihan, pero sabi ko, I will stand on your word, O God. Sinabi mo, by your stripes, I am healed, and now I declare I am healed. I receive my healing in Jesus' name. Hindi ko na pinansin, tuloy-tuloy akong gumawa. At pag-isip ko na umaga, ako po'y masigla. Hello! Dahil totoo ang pangako ng Panginoon. Totoo ang mga salita ng Diyos. Kapag ito ang iyong pinanghawakan sa iyong buhay, ito ang mangyayari sa buhay natin. Hello? And it takes faith. Kailangan ng pananampalataya. Kaya even sa ating pagbibigay, even sa ating sa ating pong paggunhawa sa buhay, kailangan po meron tayong matinding pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kung po kapag hindi tayo nagtiwala sa Lord, hindi tayo patuloy na magbibigay. Hello? Pero dahil may faith tayo sa pangako ng Diyos sa buhay natin, kahit ano ang mangyari, patuloy tayong magtatanim. Patuloy tayong magbibigay. Dahil alam natin tapat ang nangako sa atin. Amen! Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah! May mga mananampalataya po ba dito magsabi niyang Amen? God is good. You just have to stand on His word. Alam niyo po, nung ilang beses na na-preach ko na, yung this week ko, natatandaan niyo ba yun? Na sabi sa akin, this week, mula February, may inaabangan akong blessing, July na. Nung dumating, isipin niyo yun. Lagi pa rin ako taring, hindi ako nasawa. At eto po nakakatuwa. Nung eto na, na-preach ko na okay na. Kasi sabi, Monday, yung online na sa akin. Hindi na-preach ko na okay na. Di palakpakan naman kayo, no? Okay tayong lahat. Alam niyo ba, pundi ko na hindi pa rin dumating. Eto naman sabi, next week. Dati this week. Ngayon sabi, next week. Kung kayo nasa kalagayan ko, tapos, ay ang dami nang sabi ng Diablo, lagot ka, hindi na totoo yan. Ano yan? Baka mamaya, nagbago na, ganyan. Ang daming
talaga pang demonyo pag in-entertain natin, ay malulukrin po talaga tayo. Pero alam mo, nung time na yun, kung ano binubulong ng kaaway sa akin, I stand on the Word of God. Ang ginawa ko, I prayed. Lalo ako nag-pray. Alam niyo, ginawa ko, nag-commit ako that whole week. Though hindi ko nagawang whole week kasi may mga times na hindi ako nasundo. Tapos twice na hindi ko nagawa. Pero I committed myself that whole week na a-attend ako ng buong linggo dito sa morning watch. 5 a.m. Ginagaya mo ko, Diablo, ang gagawin ko. Isang linggo kung mananalangin madaling araw. Iiyak ko sa Panginoon, ang bagay na ito, walang makakapigil. Tapos habang umiiyak ako, sabi ko, Lord, hindi mo ipapahiya ang lingkod mo. Na-preach ko na yun, Lord, bahala ka. And yun nga po, to make the long story short, ayan na po, dumating na talaga. Naibigay na po natin yung tithes and everything dahil dumating na. Dahil totoo po ang Panginoon. Amen! Palakpakan niya po natin si Lord. Napakabuti ng Panginoon. Kapag nakita ng Panginoon na tama ang focus mo, pag nakita ng Panginoon na tama ang puso mo, ano po yung tamang puso? You are keeping on patiently doing the will of God. Habang iniintay mo yung pagpapala, nakikita ni Lord, hindi ka pumapalya sa gawain. Nakikita ni Lord, inaalay mo pa rin ang the best mo sa Kanya kahit wala pa yung blessing. I tell you kapatid, pag natuwa sa iyo ang Panginoon, matindi. Sabihin natin, matindi! Bakit? Kasi hindi lang yung isang pangako ni Lord ang makukuha mo, lahat ng Kanyang pangako. Yun sa video, ang hinihingi lang niya konting pera para meron siyang pagkain, pero dahil nag-trust siya kay Lord, naging maayos ang attitude niya. Ano ang binigay ng Panginoon? Pangkain lang ba ang binigay ni Lord? Hindi, pati asawa. Wow! Hindi na niya hinihiling asawa, isipin niyo ang hinihingi niya pangkain. Ang binigay ni Lord, hindi lang pangkain. Ang binigay ni Lord, yung magpapakain na sa kanya habang buhay asawa. Kaya matindi. Sabihin mo, matindi. Matindi si Lord. Grabe ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo para maniwala. Grabe, napakabuti ni Lord. Minsan kaya hindi natin nakukuha yung kabutihan ni Lord kasi hindi tayo naniniwala eh. Hindi ko maintindihan kung ba't tinawag tayong mananampalataya pero ang ating isip ay puno ng duda. Hindi po tayo mandududa, tayo po'y mananampalataya. Amen! Sa mga ganito, sino nananampalataya kapag nagpatuloy ka, nagbigay sa Panginoon? One day, makikita mo na lang lahat ng promises ni God sa buhay mo ay nangyayari na. Amen? Amen. Kaya sa umagang ito, patuloy tayo magbigay kay Lord. May one faith. Amen? Let's give. Nang may kasiglahan. Hallelujah. At wala na akong oras. Amen. Sige po. Patuloy yung pangalanan yan. Lord, sa bahay yan. Lord, sa asawa yan. Sa girlfriend yan. Kung ano man yan. Lord, sa trabaho yan. Kahit wala pa yan. Alam niyo ako, mag-18 years na. Hiling ng anak. Wala pa. Lalo ako sumisigla habang ako humihin, Lord. One day. Diba? Darating din yan. Huwag lang tayo masasawa. Amen? At huwag tayong magdududa. Kasi, ba't ka magdududa? Ang sarap maniwala. Alam niyo ba ang sarap maniwala? Bakit? Kasi nga, as I've told you kanina, kapag naniniwala ka, sumisigla ka kasi. Hello? Kapag kasi may inaasahan ka, sumisigla ka, bakit mo naman naalisin yung sigla mo? Kapag ka hindi ka na naniwala, alam mong mawawalan ka ng sigla, diba? Kasi ito yun ito yung logic doon. Hindi man dumating, pagpalagay na hindi man dumating yung hinihingi mo, hindi naman mababayaran yung kaligayahan sa puso mo. Amen? Na naniniwala ka na darating yun. Bawa ako, paniwala ako, mahawakan ko si Hannah, si Nathan. Pagpalagay na hindi man dumating yun, hindi naman mababayaran yung sigla ko habang hinihantay ko yun, di po ba? Kesa naman, isipin ko na, hindi na yung darating, wala na yun. Nalungkot naman ako, sayang naman, di po ba? Ganun lang po yun. Kaya mabilis, what is faith? Mabilis nating takbuhin para malaman natin, ano ba talaga yung pananampalataya? Faith is not hope. Ang pananampalataya ay hindi pag-asa, magkaiba po yun. Faith is not hope. Ano po ang sabi sa verse? Hebrews 11:1, ako na lang po ang babasa.
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ang pananampalataya daw po ay kasiguruhan. Assurance. So it is not hope. Kasi pag sinabi mong hope, pwedeng hindi, pwedeng. Oo, tama po ba? But faith is always sure. Kapag ka pananampalataya, ito ay assurance. Ito ay kasiguruhan na makukuha mo ang iyong inaasahan. Ano po ang kaibahan ng kasiguruhan? Tayo mga tao, hilig natin sa sigurado, tama? Kapag may papasukin kang business, uy, sigurado ba yan? Baka mamaya, scam yan. O ano kasiguruhan ko dyan? Di po ba? Kapag mayroong may bebenta sa'yo, o ano kasiguruhan dyan? May title ba yan? May ano ba yan? Di po ba? Speaking of title, ang assurance po, yan. Yan po ang halimbawa ng faith. Ito po ay assurance. Yan po isang illustration ng faith. Titulo. Sino sa inyo ang merong hawak na titulo ng kahit anong bagay? Taas ang kamay. Titulo ng lupa, bahay, kotse, lahat. Titulo. Ano po ang titulo? Isa lang po yung just a piece of 2 pieces of paper. Pero, ano po ang kahalagahan ng titulo? Ito po ang katibayan na sa'yo ang nakasulat doon sa titulo. Kapag hawak mo yung titulo na yan, Sister Nora, titulo yan ng bahay niyo, hawak mo. Tapos, punta akong munisipyo, sinabi ko, akin yung bahay niyo na yun. Lilipat na kami doon bukas. Sa tingin mo, pwede mangyari yun? Hindi, kahit anong gawin ko, hindi pwede mangyari yun kasi hawak niya ang katibayan. Kanya yun, hindi akin yung kanya yun. Bakit? Hawak niya ang katibayan. Hello? Hello? Sino ang naniniwala? Maraming inilaang magagandang bagay sa'yo si Lord. Sa'yo yun. May katibayan ka doon, kapatid. You have the title. Ano yung title? Yung faith mo. Yung pananampalataya mo. Na sa'yo nga yung mga pinangako ni Lord. Yun yung panghahawakan ng katibayan. Kaya pag sinabi sa'yo ng demonyo, oy, hindi sa'yo yun. Kasi ganyan ka. I-ganon mo sa kanya yung faith mo, sabi mo, kaaway, sinungaling ka, akin yun. Sinabi ng Panginoon sa akin, akin yun, kaya akin yun, wala kang magagawa. Amen? Yun po yung faith. Ang faith ay pinaglalaban. Hello? Hindi yung pag sinabi ng Diablo, ay, hindi sa'yo yan. Ay, di ba akin? O, hindi. Agad bumigay. Sabi ng Diablo, nako, ganyan ka. Bad attitude ka, hindi bibigay ni Lord sa'yo. Ay, oo nga, hindi nga siguro akin yan. Wala nga. Pero ang faith pinaglalaban. Sabihin mo sa katabi mo, ang faith ay pinaglalaban. Bakit mo paglalaban? Kasi sigurado ka. May titulo ka, hawak mo yung titulo mo yun. Pangalan mo nakalagay doon. Sino naniniwala sa inyo ang pangalan mo nakasulat sa kamay ng Diyos? Sabi yun ng Biblia. Ibig sabihin, pangalan mo yun. Kung ano mga blessing binigay sa'yo ni Lord, sa'yo yun. Hindi ko pwedeng kunin yun, sa'yo yun. Kaya huwag kang papayag na mamamatay ka na hindi mo yun makukuha. Hello! Kayo man, kung meron kayo natuklasan, may pamana pala kayo hindi ba kayo magmamadaling kuhanin yun? Na kahit anong dahilan, kahit anong pang mga hadlang, pipilitin natin kasi atin yun. So faith is not hope, it is assurance. No, it is our title. And then next, faith expects. Ang pananampalataya ay nag-e-expect. Ano po yung nag-e-expect sa Tagalog? Umaasa. Ang sabi ng verse, Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who seek Him. Dito po talaga tayo magkakatalo-talo when it comes to pleasing God. Kasi po, karamihan sa atin, mayroon tayong kaisipan na in order to please God, kailangan nating gumawa sa ayon sa ating sarili kaparaanan. Okay din po yun. Pero ang sabi ng Biblia, ano po ba talaga ang nakaka-please sa Panginoon? Ano po ba talaga ang nakakabigay ng kasiyahan kay Lord?
Ayon po sa verse natin. Faith. At sabi, without faith, is it possible to please God? No. Kahit na maghapon kang mag-worship dito, kahit maghapon kang magluluhod dyan, mag-iiyak dyan, pero kung pagtayo mo, nagdududa ka pa rin sa Panginoon, kapatid, I tell you, He is not pleased. Hello? Sayang ang pagod mo. Kasi po, ang nakaka-please sa Panginoon, yung tiwala natin sa Kanya. Yung believe natin sa Kanya. Kapag believe ka kay Lord, believe na believe din si Lord sa'yo. Kapag believe ka kay Lord, tuwang-tuwa si Lord sa'yo. Hello? Alam mo ano ba yung believe? Ang believe yung ba tipong, kaya sinabi ko kanina, kahit wala pa yung hinihingi mo, naglilingkod ka pa rin, masigla ka pa rin. Bakit? Kasi believe ka kay Lord. Yung ba tipong sasabihin mo na, Lord, alam mo ba? Kahit hindi mo pa binibigay yung hinihiling ko, maglilingkod pa rin ako sa love na love kita. Diba? I love you, Lord. Mama! Ay sabi sa'yo ng Panginoon, grabe talaga ng anak ko na ito, nakakagigil! Talagang gigil na ako, ibuhos sa kanya lahat ng pagpapala. Hello! Kaya ang gagawin ni Lord, talagang uutusan niya ang mga anghel para gumawa para sa mga hinihingi mo sa Kanya. Kahit na ang focus mo na ay nandun na sa paglilingkod at wala na doon sa hinihingi mo. Hello? Yun po naman yun eh. Yun po yung sikreto ng pagtanggap ng mga pangako ni Lord. Yung focus natin dapat ay nasa Kanya at sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Dahil may 2 ingredients po ang faith. Ano po yung 2 ingredients ng faith? Number one muna. God exists. Ang sabi ng Hebrews 11:6, pakibalik, ano ang sabi doon? Hebrews 11:6. For he who comes to God must believe that He is. Ang lahat ng naniniwala sa Diyos, kailangan mo nang maniwala na merong Diyos. Tanong ko sa inyo ngayong umaga, naniniwala ka ba na may Diyos? Oh, di nga. Ba't takot na takot ka? Naniniwala ka bang may Diyos? Sabihin mo nga sa katabi mo, naniniwala ka ba talagang may Diyos? Kasi I tell you, kung naniniwala kang may Diyos, dapat walang puwang ang takot sa puso natin. Hello? Naniniwala ka palang may Diyos eh. Ibig sabihin ng Diyos, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Hello? Ang ibig sabihin ng Diyos, siya ay makapangyarihan. Ano man yung imposible sa buhay mo, kaya niyang gawing posible. Hello? Naniniwala ka bang may Diyos? May Diyos na siya ang nakakaalam ng past, ng present, ng future. Alam mo kung naniniwala kang may Diyos, dapat hindi ka kinakabahan sa hinaharap. Kasi alam mo, hawak yan ng Diyos ko. May Diyos na naghahawak niyan. At kung ano man yung nangyayari sa iyo, hindi ka din kakabahan kasi sasabi mo, hindi, hawak ako ng Diyos. Kaya niya akong alagaan. Hello? Kung naniniwala tayong may Diyos, dapat hindi natin siya kinukulong sa box. Hello? Ang problema po sa ating mga Kristiyano, nung tayo daw po ay na-born again, kinulong na natin ang Diyos sa box. Sa paano pong paraan? Iniisip natin na ang gusto lang ni Lord sa atin ay maligtas tayo ang ating kaluluwa. Kaya nung na-born again tayo, masigla na tayo doon, humingi tayo paminsan-minsan ng biyaya, pero pag di dumating, iniisip natin, okay lang, kasi hindi ka looban ni Lord. Kasi basta mahalaga ligtas ako. Hello? Dinagay na natin sa box ang Panginoon. Sinabi mo na sa Kanya, hanggang diyan ka lang, Lord. Hanggang kaligtasan lang kaya mong gawin sa akin. Etong mga pagyaman-yaman, hayaan mo na ako dito. Hindi po. Kundi nung tayo po ay niligtas ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, package deal po yan. Amen. Hindi lang ang kaluluwa mo ang binibigyan ni Lord ng kaligtasan, pati yung katawan mo, pati yung bulsa mo. Hello! Palakpakan natin si Lord! Woo! Kaya ito ang sabi ni Lord sa atin ngayong umaga. Listen, sabi ni Lord, God is saying, stop putting me in the box. Stop limiting me. And stop. Para pala si Duterte, si Lord, ano? Stop. No, stop. S-T-O-P, stop. Stop limiting me. And stop limiting the gifts I placed within you. Stop putting your faith
Lord, and begin using the gift I placed in you, and let the Holy Spirit move. Wow! Sino sa inyo naramdaman nyo yun? Sinasabi sa atin ni Lord this morning, stop limiting me. Anak, pwede ba? Hindi ako nalulugod sa ginagawa mo. Nililimitahan mo ako. I am a big God. Hindi mo ba alam? Napakalaki kong Diyos. Alam niyo po ba kapag hindi tayo naniniwala sa kakayahan ng Diyos, minamaliit natin siya. Parang sinasabi mo sa Kanya, Lord, hindi ka naman talaga totoo eh. Kapag nangako ka naman, di mo naman tinutupad eh. Ikaw kaya, sabihan ka ng gano'n, ano mararamdaman mo? You will not be pleased. That's why without faith, we cannot please God. Pero kung ang tingin mo kay Lord, napakalaki. Sabi mo, Lord, ito man ang nararamdaman ko, pero alam ko, Panginoon, pinagaling mo na ako. Lord, kaya-kaya mo to. At lumakad ka pa rin. Sabi ng Panginoon, eto yung talagang matinigan ako. Wala pa ako nakitang ganitong pananampalataya sa buong mundo. Kaya sabi ni Lord, ngayon din magaling ka na. Hello! Because you have not put God in the box. Hindi mo siya kinulong dahil nirecognize mo ang kakayahan niya. Kapag hindi mo kinukulong ang Diyos sa box, nire-recognize mo ang kakayahan niya. He is an able God. Amen! He can do all things. Walang imposible sa Diyos. Parang hindi kayo nakukonvince. Ano man ang dinadaanan mo, kapatid, sa umagang ito, I tell you, walang imposible sa Diyos. There is a God who loves you. There is a God who knows. The Lord knows. Alam niya. Alam niya ang pangalan mo. Alam niya mga iyak mo. Alam niya lahat. Bakit ka pa mangangamba? Bakit ka pa mawawala ng tiwala kung mayroon palang Diyos? Hello! Woo! Hallelujah! Glory to God. Alam niyo po, kaya talagang sobrang passionate ako ngayon kasi gusto ko lahat ng mga anak ng Diyos talagang lumakad tayo sa ganitong katotohanan. Nakakalungkot kapag may mga anak ng Diyos na ginagawang punching bag ng kaaway, paulit-ulit, same problem. Sana pag may mga problema tayo, may dinadaanan tayo, lalo na kung matagal na tayo sa Panginoon, sana iba naman. Hello! Kung kahapon ang problema mo, 1,000, sana ngayon, 1,000,000 naman. Ibig sabihin, lumaki ang expenses mo, pinagpahalakan nito. Diba? Sana nag-level up naman. Di ba, dati ang problema mo lang, wala kang makain, ngayon ang pinaproblema mo na, magpapayat. Kasi taba-taba mo na. Hello? Sana iba naman. Nakukuha niyo po ba ibig kong sabihin? Kasi buhay ang Diyos natin. Buhay! Naniniwala ba kayo buhay ang Diyos natin? There is a God and He is alive. Buhay ang Diyos! Kaya ako lagi sabi, buhay ang Diyos! Kasi may isang youth nagsabi sa akin, alam mo po, Mami Sel, bakit po pagka nagto-throwback po ako mga pictures, natatawa po ako sa picture niyo po. Kasi para po nga ba tumatagal, pabata po kayo ng pabata. Parang sinabi niya, pangit ako dati. Ay, hindi po ako nasaktan. Sabi ko sa kanya, alam mo, yan ay katotohanan, buhay ang Diyos. Amen? Buhay ang Diyos! Amen? Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran, kayang baguhin yung buhay natin. Kahit pa yung mukha mo, pwedeng baguhin ni Lord. Amen? Kahit pa mukha ka kaldero ngayon, bukas, makalawa, iba na yan. Babaguhin ka ni Lord. Package din. Because there is a God. Matutunan mo lang yung katotohanan that there is a God. Wow! Kahit nag-iisa ka lang sa buong mundo, mabubuhay ka. Because you know there is a God. And then number 2, ito maganda. Hindi lang there is a God. He is a rewarder. Wow! Ang sarap mabuhay na malaman mong mayroon Diyos. At hindi lang siya Diyos. Siya ay may gantimpalang dala-dala. Siya ay taga-gantimpala. Wala na siyang ginawa araw-araw kundi humanap ng sino man gagantimpalahan niya. At ngayon nandito siya sa
sa lupa. Ang tanong, papalagpasin mo ba yon? Ako hindi ko yung papalagpasin. Now that I've learned na faith lang ang kailangan, ay nako. Kasi Hoda, ano mangyari? Gagamitin ko ang aking pananampalataya para makuha lahat ng pagpapala ni Lord. Amen! Faith lang pala! Kaya lang, yun lang. Faith, hirap na hirap tayong ibigay ang pagtitiwala. Kasi ang faith, ang kalakip po niyan ay pagpatay sa sarili mong pakiramdam. Sa iyong laman. Kapag tumataas ang faith mo, namamatay ang laman mo. Pero pag buhay na buhay ka sa laman, namamatay ang faith mo. Naintindihan po ba natin? So sa umagang ito, kung gusto mong mabuhay yung pananampalataya mo, patayin mo ang iyong nararamdaman. Ang pag-focus sa iyong pangailangan ay hindi makakapagdating ng pagpapala. Ang pag-focus sa mga negatibong bagay ay hindi makakapagpadali ng blessing. Pumokus tayo sa Panginoon. Bumalik tayo sa Kanya. This morning, I believe napakadaming pagpapalang gusto ni Lord na ibigay sa atin. Because it's time. Alam niyo po, habang ginagawa ko to, talagang naiyak ako kasi sinabi ni Lord, anak, now is the time. Kahit sa akin personally, sinabi ni Lord, now is the time. Hindi aksidente na ang ating tema for this year ay breakthrough. Dahil sinasabi ni Lord, kung kaya mo lang yung tayuan, mararanasan mo talaga sa taong ito, magkaka-breakthrough sa iyong buhay. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo na kailangan mong umalpas, makakaalpas ka. Karamdaman ba yan? Kahinaan ba yan? Kasalanan ba yan? Relasyon ba yan? Yan ba'y kahirapan? Aalpas ka dyan, sabi ni Lord. Kailangan mo lang tayuan ang iyong pananampalataya. Hello? Tayuan natin ang ating pananampalataya. At meron naman po tayong panghahawakan. Ano yung panghahawakan natin? Ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa krus. Buhay na buhay ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa krus. Kaya sa umagang ito, pwede po ba tumayo tayong lahat? Naniniwala po ako sa umagang ito. Nangungusap ang Diyos kanina pa sa atin. Ang Diyos po ay totoo. He is real. He is a rewarder. Totoong-totoo ang ating Panginoon. Siya'y nararanasan. Hindi lamang siya nababasa, siya ay nararanasan. Sino po naniniwala sa inyo nararanasan ng ating Panginoon? The more you know what God is like, the more conformed to His greatness you will be your faith. You will be more and more assured of things hoped for, and more convinced of things unseen. And God's existence and fullness will be wonderfully displayed in your life. Habang nakikilala mo daw po yung Diyos na meron ka sa buhay mo, yung Diyos na napili mong paglingkuran, habang nakafocus ka sa Kanya, habang lumalaki siya sa iyong buhay, habang nakikilala mo siya, lalo daw lumalaki ang ating pananampalataya. Because sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing the Word of God. As you hear the Word of God, as you know the Word of God, habang nalalaman mo ang salita ng Diyos, lumalaki, gumaganda ang tiwala mo sa Panginoon. Lalo mo siyang nakikilala. At habang nakikilala mo ang Panginoon, lalong lumalaki ang pananampalataya sa iyong puso. Kaya sa umagang ito, before we take our communion, bakit hindi tayo bumalik muli sa Panginoon? Kanina as we sing that song, pwede pa ulitin natin muli yung song na yun na, yung pangalawang song kanina, Oh Lord my God, all I desire is you. Let us go back to God. Let us go back to God. Ang sarap na pinag-usapan natin kanina about faith, na kapag gumana yung faith na yan, talagang walang imposible. Lahat ng bagay kaya mong makuha. Pero sana makita din ni Lord na kung wala siya, baliwala sa atin lahat ng bagay. Hello? Sana makita ni Lord sa umagang ito na siya lang naman talaga yung gusto mo. Sana makita ni Lord, sabi na Lord, kahit nakawala yung lahat ng ito, basta wag lang ikaw ang mawala, Panginoon. Kasi po ang sabi ng Bible, what shall it profit a
God pa rin. His presence, His love, His approval. Alam niyo kung meron akong isang desire sa puso ko, lagi ko iniiyak sa Panginoon. I want to please Him all my life. I want to please Him. That's the cry of my heart. Hindi na yung doon gusto natin yung mga pagpapala na yan. Pero yung pinaka-bottom ng puso ko, pinakamalaking parte ng puso ko ang iniiyak ang Panginoon. Na mawala man sa akin lahat ng bagay na hindi ko man makuwala ng bagay na yan, huwag lang mawawala ang Diyos sa buhay ko. I tell you, be alone. Ang Diyos lang ang kailangan mo, kapatid. And if you have God, you have everything in this world. Hindi totoo na pag inuna mo si Lord, maraming mawawala sa'yo, no. Ang sabi nga ng Biblia, kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, ang lahat ng bagay, ipagkakaloob sa'yo ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, huwag kang matakot na lagi gunahin ang Panginoon sa buhay mo. Whatever happens, please be sure in your heart na ang Diyos talagang inuuna mo. Please be sure na talagang siya hinahanap mo you're after Him. Before anything else, siya muna. At kung yan ang panalangin mo ngayong umaga, please raise your both hands. Surrender everything to Him. Bumalik ka sa Panginoon, kapatid. Siya lang ang kailangan mo. Kung ikaw man ay parang bibigay na sa dami ng mga dinalaanan mo sa buhay, ito na ang magandang pagkakataon. Bumalik ka sa Panginoon. Focus on Him. Dahil He is a rewarder. Hindi lang siya Diyos. He's a rewarder. Kapag nakuha mo ang approval niya, kahit hindi mo hilingin, ibibigay sa'yo ni Lord. Just be with Him this morning. Just embrace Him. Sabi mo, Lord, ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang kailangan ko, Panginoon. Oh, Jesus. Let's sing that once again. Tinitingnan ka ng Diyos ngayon. Ipakita mo sa Kanya. Malaman ang iyong puso. Lord, biyakin mo ang puso ko. Ang makikita mo pangalan mo, Panginoon. Ikaw lang, Lord. More than anything else. More than anyone else in this world. You alone. Ikaw lang ang gusto ko, Lord. Ikaw lang ang nais ko, Panginoon. Sige, kapatid, iyak mo yun sa Panginoon. Hanapin mo siya ngayong umaga. Huwag kang papayag na umuwi ka. Nang hindi ka punong-puno ng pag-ibig ng Panginoon. Nang hindi ka punong-puno ng kanyang presensya. For the last time, let's sing that once again. Oh Lord, my God. As you are saying, my God, remember that He is God. And He is a rewarder. He exists. And He will reward you. Nakikita ng Panginoon lahat na dinadaanan mo. Hindi siya kulang. Hindi siya hingi sa iyong panalangin. Do not limit Him. Stop limiting Him this morning. Just give your faith in Him. Give your faith to Him. Huwag mo yung panalangin sa Kanya. Wow, and you will see. Your circumstance will change. Magbabago ang buhay mo. Magbabago ang lahat sa buhay mo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. What can this world offer? What can this world offer? Wow. No, I desire. Let's remind ourselves once again, as we sing the song that line, what can this world
offer? And What can this world offer? walang may offer ang mundong ito All na mas makahihigit sa Panginoon. is you. Wow! Salamat po, Panginoon. Amang Banal, maraming salamat. Sa umagang ito, bumabalik kami muli sa iyo, Panginoon. Knowing that you are God and that you exist, oh God. Nandito ka, Panginoon, buhay ka, you exist. Nandito ka sa aming kapaligid, nandito ka sa aming buhay, nandito ka sa aming puso, Panginoon. Kaya ano pa nga bang ipapangamba namin? Ano pa nga bang ikakatakot namin, Lord? Kung ikaw, na buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos ay nasa aming buhay. Sa umagang ito, hayaan mo na muli namin ialay sa iyo ang buong naming pananampalataya, pagtitiwala, Panginoon, na tapat ka sa iyong pangako, O Diyos. Na sinabi mo, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat, Lord. Sa umagang ito, bumabalik kami sa katotohanan na ikaw ay rewarder. Ikaw ay magkagantimpala. Hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Ano mang ginagawa namin, maging maliliit o malalaking bagay para sa iyo, hindi yan mawawala ng kabuluhan, Panginoon. For you are a rewarder, O God. Ikaw ang magkagantimpala sa amin. Kaya sa umagang ito, patawarin mo kami. Patuloy mo kaming linisin, Ama. Kung nagkamali kami, Lord, na-focus ang tingin namin sa mga bagay sa mundong ito sa halip na sa iyo. At sa umagang ito, we make a decision to always focus our eyes on you, Jesus. To always go back to you, God. Ano man ang nangyayari sa buhay namin, sa iyo at sa iyo kami babalik. Sa iyo at sa iyo kami magtitiwala, Panginoon. Dahil alam namin, as we trust you, patutunayan mo that you are faithful. Tutugunin mo lahat ng aming pangailangan. And this morning, Lord, as we partake of the communion, Lord, elements, naniniwala po kami na patuloy na dumadaloy ang kapangyarihan mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sige po. Tinatawagan po natin yung mga ministers po natin sa communion. As we continue to worship God, let's continue to sing that song, Oh Lord my God. Habang hinihintay niyo po na dumating sa inyo yung elemento, patuloy po tayong mag-focus sa Panginoon and let's worship Him. More costly than gold, no riches on the earth compare with you. And what can this world offer when all I desire is you? Oh Lord, my God, all I desire is you. Oh Lord, my God, all I desire is you. More precious than silver, more costly than gold, no riches on the earth compares with you. And what can this world offer when all I desire is you? Sige kapatid, damahin mo ang yakap ng Panginoon sa umaga. Habang hawak mo ang simbolo ng kanyang katawan at simbolo ng kanyang dugo, Oh Lord, damahin mo ang pagmamahal niya.
Sinasabi sa iyo ni Lord, anak, tapos na. Nagawa ko na ang lahat para sa iyo. Now is your time. More precious, Nasa iyo na ang bola, sabi ni Lord. more costly than gold. No riches If you can believe, compares with kung you. kaya mo paniwalaan lahat ng ginawa ko, mapapasayo. What can this world Ang offer? lahat ng pangako ko ang sabi. All I desire is you. Wow! Thank you, Jesus. Whoa! Lord, Thank I you, give you Jesus. my heart, Amen, Lord. give you my soul. Oh, we give you our lives, God. I live for you alone. Yes, Lord. Every breath that Para I sa iyo lang kami nabubuhay, Panginoon. know that I'm To live is for Christ, Lord, and to die is gain. me. Lord, I give you, Napakabilis na po ng buhay ngayon. I give you my soul. Huwag tayong malibang sa buhay na ito. I live for Always be reminded of our focus, every breath our purpose in life. Walang iba kundi ang Panginoon. I'm away. Ang ma-please siya sa buhay na ito. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Tumayo po tayo lahat. God is good. Sabi po ng Biblia, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he has betrayed took bread. And when he has given thanks, he broke it and said, 'Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me.' In the same manner, he also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Ito po yung mahalagang parte dito. "Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many asleep." Ano po ang sinasabi dito unworthy manner? Ito po yung pinag-usapan natin, faith. Kapag po tinatanggap natin ang simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon, yung sinasabi po ditong worthy manner ng pagtanggap, ay yung tatanggapin po natin to ng may pananampalataya sa ating puso, na hindi po ito lang tinapay at hindi lang po ito simpleng juice, kundi ito po kapag once na pumasok na po sa sistema ng ating katawan, ay nagpapagaling ng anumang sakit karamdaman. Hello? Kaya nawa po sa umagang ito, kapag tinanggap po natin ito, ay hindi po unworthy manner. Ibig sabihin, hindi basta mo lang yan tinanggap na parang inuya mo na parang tinapay. Kailangan po pag tinanggap natin yan, buong-buo ang pananampalataya mo, kapatid, na anumang sakit sa kalooban sa katawan mo ngayong umaga, pag sumayad na ang tinapay na ito ay nagiging katawan ng ating Panginoon.
At tanggapin mo ang pangako niya sa kanyang salita, Isaiah 53:5, by my stripes you are healed. Amen? Kaya sa umagang ito, taas po natin ang tinapay. Ama, maraming salamat. Tunay na napakabuti mo na binigay mo ang aming Panginoong Jesus para sa katuparan ng mga pangako mo sa aming buhay. Panginoong Jesus, salamat na bayubay ang iyong katawan doon sa krus upang hindi na kami maghirap. Lord, pwede kaming mabuhay ng malayo sa sakit karamdaman dahil nagawa mo na, Panginoon. 2,000 years ago, kinuha mo na ang lahat ng uri ng sakit karamdaman at sinabi mo, sa mga latay mo kami ay nagsigaling. Kaya sa umagang ito, buong pananampalataya po namin tinatanggap ang simbolo ng iyong katawan na kapag ito'y sumayad na sa aming mga labi at ito'y pumasok sa sistema ng aming katawan, anumang sakit karamdaman ay gagaling sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, salamat po, Ama, inaangkin namin ang katuparan ng iyong pangako. In Jesus' name, Amen. Sige po, tanggapin natin with faith. Nararamdaman niyo po ba ang kagalingan? God is good. At ganon din po yung sa araw ng Panginoon, ito po ay simbolo ng kanyang kapatawaran. So sa oras na ito, kapag ito po ay ating tinanggap, may pananampalataya sa puso natin, anuman yung mga kasalanan sa puso natin, sa buhay natin, pinatawad na po yan ng Panginoon. At hindi yan pwedeng gamitin lisensya ng kaaway para hindi ka pagpalain. Amen? Because the power, yung blood ni Lord, yung power po nito, ang sabi ng isang song, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Amen? Yung power ng blood ni God, hindi kailanman mawawala. Nananatiling buhay ang kapangyarihan nito. Kaya sa pag-inom natin ito, ng simbolong ito ay buong puso po nating paniwalaan na kaya tayong protektahan ng Panginoon. Kaya kang ipaglaban ni Lord sa anumang gawa ng kaaway. No weapon formed against you shall prosper. As you drink of this cup, please remember that God is faithful to all His promises in your life. He will bless you in Jesus' name. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At sa oras na ito, sa aming pagtanggap, ay inaangkin namin ang katuwiran, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Na kapag kami ay tinignan ng Ama, siya'y malulugod sapagkat ang nakikita niya ay ang katuwiran ng Panginoong Jesus. At dahil dito, ay tatanggapin namin ang lahat ng pinangako mo sa aming buhay, sa buhay na ito. Salamat po, Ama. Purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Tanggapin po natin. Amen. At tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Muli po natin awitin yung awit na yon. Oh Lord, my God. Hallelujah. As we close, taas po natin muli yung ating mga kamay sa Panginoon. Oh Lord. Thank you, Lord. Sige, magpasalamat ka kayo sa Panginoon. Habang pinapakiramdaman mo ang lahat na ginagawa ng Panginoon sa atin ngayong umaga, continue to thank Him, praise Him. Napakabuti ng Diyos. Uuwi kang panalo, kapatid. Panalo ka kay Jesus. You are more than a conqueror. Walang natatalo sa Panginoon. Kahit anong mangyari, uuwi ka. You are more than a conqueror. Uuwi kang pinagaling. Uuwi kang pinalaya. Uuwi kang pinagpala because you have Jesus in your life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. What can this world offer? And what can this world offer? And all I desire is you. Ama, walang maiaalay ang sanlibutan ito. Kayamanan, kagandahan, kapangyarihan, popularidad, anumang magagandang bagay sa mundo ito, wala pong makapapantay sa presensya mo, Panginoon. Ikaw lamang po ang lahat sa aming buhay.
Salamat sa umagang ito. Muli mo kaming binalik sa katotohanan na ikaw lang ay sapat na sa buhay namin. At hindi ka lang sapat. Sapat ka na at higit pa, Panginoon. Sapagkat hindi mo lang naman talaga kami pinupuno ng presensya mo. For us, we seek you. Ang sabi mo sa iyong salita, you will give the desires of our hearts. Kaya higit ka pa, Panginoon. Kasi yung ibibigay mo sa amin ay higit pa sa inaasahan namin. Kung kami lang ay magkakaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo at sa iyong mga pangako. Kaya sa umagang ito, ang dalangin ko, ang bawat isa sa amin ay umuwi ng punong-puno ng pananampalataya na hindi mo kami niligtas para lang maligtas sa kasalanan, kundi niligtas mo kami para pagpalain, Panginoon. You have said in your word, John 10:10, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Ikaw ay naparito upang kami magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya sa umagang ito po ang deklarasyon namin, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, habang kami patuloy na nagtitiwala sa iyo, habang kami patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, hahabulin kami ng pagpapala, Panginoon. Kami mabubuhay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling mo, Panginoong Jesus. At ito ay laging sasaamin mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.